Samantala, narito muna ang ating obstetrician gynecologist na si Dr. Q para sagutin ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming Facebook page. Good morning, Doc Q! Good morning, Connie, at good morning sa lahat nating mga kapuso na kasama natin ngayong umaga. Question number 1, Doc Q, for you. Ano raw kaya ang signs ng menopause? Mag-49 na raw kasi siya at bigla-bigla raw nananakit ang balakang niya. Napakiramdam niya ay may magbi-bleeding na siya, no? Tanong yan ni Rosalyn Dioso. Actually, ang menopause, Rosalyn, ay kondisyon ng isang babae na kung saan wala na siyang regla for the whole year. No? Pero kung ang age mo ay 49 ka at meron ka pang mga konting pagdudugo dyan na naging irregular, ito ay ibig sabihin noon na sa perimenopausal period ka. Ibig sabihin, malapit ka ng mag-menopause, malapit ng tumigil ang iyong regla. No? Ngayon, ano ba ang naramdaman ng isang babae na nasa perimenopausal period? Unang-una, nagiging irregular yung kanyang menstrual cycle. Kung minsan maiksi yung pagitan ng 2 cycles o di kung minsan ay mahaba din, no? More than 35 days. Kung ang isang babae ay nagbi-bleed, pwede ring magiging very minimal lang yung blood flow, pwedeng streaks ng blood lang, or pwede ring malakas na gumagamit siya ng ilang pads ng napkin per day. No? So ito yung mga common na manifestations ng isang babae na sa perimenopausal period na. May mga ibang sintomas pa dyan tulad ng pagiging irritable ng isang babae, may feeling din of dryness ng skin yung isang babae na nasa perimenopausal stage. Doc, safe ba daw na mabuntis agad kahit nagbe-breastfeed pa siya? Ang isang babaeng nagbe-breastfeed, kung fully breastfeeding siya, ay protected siya from getting pregnant sa 6 months na yan. No? Pero kung during the first 6 months na yan ay nagme-mens na siya, after 3 or 4 months, pag nag-mens na siya ay potentially pwede na siyang mabuntis ulit. May mga babae din na mga nagbe-breastfeeding na 2 or 3 years nagbe-breastfeeding tapos nabubuntis sila. Pwedeng mangyari yon kasi may kahit nagbe-breastfeed sila, pwede na rin sila nag-ovulate, lalo na kung sila ay nire-regla na. No? Remember na ang ating pag fully breastfeeding, may tinatawag tayong lactational amenorrhea. Ibig sabihin noon, pag fully breastfeeding ka, hindi ka nag-ovulate, pero first 6 months lang yon. After that, pwede ka nang mabuntis any time of the month na nagkakaroon ka na ng period. Samantala, back to our Facebook question, Doc Q. Totoo raw bang nakakapagpalakas ng menstruation ang pag-inom ng soft drinks? Wala tayong ebidensya dyan no, na pag uminom ka ng matatamis ay lalakas yung menstruation mo. Pero may correlation yung dalawa. Kasi kung ikaw ang babaeng may diabetes o di kaya ikaw ay mataba, no? Medyo overweight or obese, mataas ang estrogen level. So kumakapal yung lining ng matris ng isang babae, ang tawag natin dyan ay endometrium. So makakaroon ng endometrial hyperplasia kung sila ay diabetic or obese. Pag ikaw ay uminom o kumain ng matatamis na pagkain o inumin, lalong tumataas ang blood sugar mo at ibig sabihin noon, hindi makokontrol yung diabetes mellitus mo at siyempre tataba ka lalo kang makakaroon ng hyperestrogenic state. Marami kang estrogen na pinoproduce at yung estrogen na yan ay magpapakapal ng lining ng matris. Pag makapal ang lining ng matris, pag dinugo o nagregla ang isang babae, masyadong malakas yung flow. Ipadala niyo lamang po ang inyong mga questions sa aming Facebook page at baka question niyo na ang masagot namin next week.